Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang anumang gawing pagtatakip sa mga di umano'y tinatagong baho ng mga buayang mambabatas ay sadya talagang lalabas at aalingasaw pa rin ang lahat ng katotohanan. Matapos tila mabulabog at mabuking na sa tuwing may isinasagawang pagdinig sa Kongreso ng Quad Committee ay nandoon raw umano ang dating senador na si Antonio Trillanes. Sa buwatan di umano sa pagitan ni Trillanes at Quadcom, binasag na ng ilang mga TV news presenter ng Net25 mga kongresista tila tiklop sa nasabing usaping ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, halos hindi nga raw makasagot ang mga kongresista matapos lumabas ang balita na sa tuwing may nagaganap raw umano na pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso ay nandun rin raw si Antonio Trillanes. At ayon pa sa nasabing interview ng ilang mga TV news presenter ng Net25, tila kinumpirma nila mismo na mayroon silang matibay na ebidensya na tila magpapatunay na si Antonio Trillanes ang isa marahil sa likod ng mga kung bakit patuloy ang nasabing investigasyon ng Quad Committee para di umano madawit at madiin rin raw sa kaso ng pagtumba ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at tuluyan raw na makapasok ang ICC o International Criminal Court sa bansa. Ngunit datapwat ayon pa mismo sa kanila, tila magiging imposible raw ito dahil bukod sa nabulabog na ang isa sekreto ng Quad Committee, marahil may matibay na ebidensya ring hawak ang Vice President na si Sara Duterte na kung ating matatandaan kamakailan lamang sa ginawang press conference, tahasang sinabi ng Vice President sa harap mismo ng media na mayroon siyang mga ebidensyang magpapatunay na isa lamang ang nasa likod o handler ng paninira ni Trillanes, Hontiveros at Franz Castro. Kaya hindi naman mapigilan na magbigay ng komento online ng marami sa ating mga kababayan at si Mark Anthony Lopez tungkol sa usaping ito. At ayon pa sa kanya, kaya ito hindi mananalo kahit mayor sa Caloocan eh. Puro bida-bida lang ang alam gawin. Pinasa na daw niya sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan may mga sinabi si former President Rodrigo Duterte. Kung di ba naman engot ang pag-convey niya sa ICC na may investigative hearing na nagaganap dito, ipatunay na the government is functioning. So under the principle of complementarity na sinusunod ng ICC, hindi na sila makikialam dito sa Pilipinas. Diba ang tanga? Ganitong expose ang hindi kayang gawin ng GMA at TV5. Kudos to Net25, ang tunay na walang kinikilingan at hindi pera-pera lang. Ano na kaya ang mangyayari sa bansa natin pag ganito na kabulok ang sistema ng bansa natin? Ngayon, puro pansariling pang-interes lang ang mga ginagawa nila sa halip na pagtuunan ng mga taong bayan na nagugutom at kahirapan sa bansa natin. Kailangang isauli nila ang pera na ginastos nila sa hearing na yan. Halata na masyado ng pera lang ang habol. Kaya ang hearing kuno at kasuhan ng mga kuwanggol na krong thieves para himas rehas. Narito naman ang full video kung saan ay tila nanindigan at matapang na ibinunyag ng mga kahanga-hangang TV news presenter ng Net25 ang di umano'y sabwatan na nangyayari sa pagitan ni Trillanes at ng Quad Committee kung saan ay huli raw sa CCTV. Sa tuwing may pagdinig ay naroon ang dating senador na si Antonio Trillanes. Marahil ito raw ang kokonekta sa mga naging revelasyon ng Vice President na si Sara Duterte na di umano'y sa takdang panahon ilalabas niya ang hawak niyang ebidensya na isa lamang ang nasa likod o handler ni Franz Castro, Trillanes at Risa Hontiveros. At lahat raw ito'y scripted. A lot of times, and you'll be asking me this again, kasi kagabi lang may sinabi si former Senator Trillanes ng articles of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong kugong-gugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron mga impeachment, naririnig nila, sa'yo daw po. So sorry, we have to ask you again, ma'am.
Kinote ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. Then yes, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino? Alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. So, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Kasi ang dami nyo ng materials. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, ano pa yung trabaho ninyo? Wala na kayong balita. Hindi. Hindi. Alam niyo naman eh. Gusto niyo lang manggaling sa akin. We know the person. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Pero mamaya na kasi meron kasi siyang kwento eh. Kasi hindi pa kasi lumalabas. So hindi ko malabas yung kwento. So, sa itong hearing na dito. Sa Quadcom? Sa third hearing ko ba, sa good government ko ba nalabas? O sa Quadcom? Sa good government. About sa akin, wala naman ako doon sa Quadcom eh. I think sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya mas masahol pa ako kay PRD. Kasi hindi niya ata ma-prove. So, tinigilan niya ako doon sa EJK. So may ina-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung hinihintay nyo na kwento, may ina-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin. Pero, Coming from him. related sa kanya. May video pa yun eh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video, ma'am? Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa Ma'am, no, akin. hindi po. JC, alam mo. No, we don't. Antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yan kasi ako yung ako yung may alam. Totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa palipaligid ang dating senador na si Senador Sunny Trillanes? Hindi lang nasa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung chairman ng mga komite. Andun mismo. Si Senador? Oo. Ganun ba? At Akala ko pa naman nasa palipaligid lang. Parang andun mismo. sisilip-silip. Nandun mismo. Hindi man may kakahila dyan. Una, may CCTV, ha? May CCTV sa kamar eh. Pangalawa, Ako nagtatanong lang ako. Ikaw pala eh. may CCTV sa kamera. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Batay dun sa impormasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So hindi siya seryoso talaga na? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Ito ang tanong na lang nila siguro. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Ako ngayon natatanong ako kung Meron? wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Meron kang... Meron. Yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Pero Benny dyan, ha? hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila.
Nito, Jen. Oh. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung grupo ni Senator Llanes. Oh, sinong may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes, ha? Oh. Kasi pinag-kumpara ko eh. Yung pong ipinail sa ICC Oo. at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Oo. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Oho. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun. Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract. Ganun ba ang play? Eh, ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayon, maging sa Senado, Hindi sila magbibigay. hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo Bakit naman hindi, di ba? sapagkat public documents yan Oo. na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Eto pa, ang katunayan, Jen. Ha? Eto, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Eto pa, ha? Okay. Former Senator Antonio Sonny Trillanes Deport on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript Na ang transcript of the Monday Senate na ang hearing pagdinig noong Lunes sa Senado on ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon has been sent to the International Criminal Court. ay naipadala na sa International Criminal Court. Ito pa, dagdag, ha? Oh. That pertinent Quadcom transcripts, Ang Quadcom ito, ha? paano tatagalugin yung pertinent? pertinent, mga, Yung, permanente. mga importante. Oh, ha? oh. Yung mga, the pertinent Quadcom transcripts Oh. were transmitted early on. Early on. So, Noon pa, maaga pa, and all were duly received. nako po. So, parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Yes, nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magko-corroborate ito. O yan, Oho. si Garma, ilagay mo dito. Oh. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Oho. Para pag ipinadala noon, hinanap, asa ng ebidensya? Ito Oh. po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, Oh. nasa Senate. Oho. O, igaganon-ganon nila. So, pagtatagni-tagniin, buo ang kumpleto na, buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Meron tayong part 2 dyan, Kay bukas. Trillanes. Meron siyang kasabwat pang isa. So, araw-araw na ito? Araw-araw, isa-isa. Oho. Isa-isa nating babalatan, tatalupan ang mga nasa likod ng Quadcom dyan. Ito talagang mga dilawan, Boss Dada, no? Ito, hindi mo maintindihan ang tambuhan ng mga pag-iisip. Katulad na kinumentuhan ni Partner J, no? Na wala na daw kinang si PRRD. Eh kung walang kinang si PRRD, ba't yung ginagamit ng kanilang pangalan? At kung walang kinang si PRRD, at kung walang, kung mababa na popularity ni PRRD, babastos-bastusin yan dyan sa Senado sa hearing. Eh bakit siya yung nag-lead? At yung, hindi naman sa si Coco Pimentel, di ba? Nandun, si Jingo Estrada. Ganun na lang ang pagalang na binibigay nila kay PRRD. Si Senator Jinggoy, ano yan? Kilalang-kilala na Brusco yan. Brusco. Si CJ Corona, ginulpi niyan. Oo. Ang dami ng niyan, ang dami ng talagang kumbaga Talagang binadibag niyan binadibag niya. diyan sa Senado, pero Pagdating kay kita mo yung PRRD, respeto kay PRD. nandun yung respeto. Tsaka yung walang kinang na sinasabi nyo, ginagamit nyo lang si PRRD para mapag-usapan kayo. Ang problema kasi dito, nakita nyo naman yung reaksyon ng mga tao. Mahirap banggain ang katotohanan. Mahirap banggain ang taong nagsakripisyo sa bansang Pilipinas, marami nagawa sa Pilipinas, kung ikukumpara sa inyo na bumabatikos, mga kritiko, na wala namang nagawa. Tsaka puro yak-yak lang. Yeah, di ba? Pero bago yung yak-yak, ito, katulad yan, si Coco Pimentel. Alam natin na may conflict yan with the Dutertes dahil dun sa paksyon ng PDP. Oo. Di ba? Dahil meron siyang paksyon, kasama niya si Manny Pacquiao noon, at saka yung paksyon ni Cusi. Tapos, turn na kaduluduluhan, sila pa yung natanggal. So talagang meron tong personal na galit kay Duterte dahil nga
doon sa pangyayari na yun. Sa Oo, partido. malaking issue yun. Pero nakita mo kung paano niya inirespeto si PRD. Kasi, presidente ng Pilipinas eh. Hindi lang presidente. Yung presidenteng may maraming makabuluhang nagawa, proyekto, mga nakatulong sa Pilipino. Ito, na mga mga nagawa. katanda-tanda na pumunta pa dyan para lang malinawan ang lahat ng mga tanong ninyo, masagot niya. Nagpunta siya dyan kahit na may sakit siya, matanda na siya. Kitang-kita naman natin na talagang si PRD, hindi na siya katulad noong dati na... Pero kung mas bata ito, ginanon-ganon to ni Rizzo, mapapahiya siya. Tsaka ito, may mga bali-balita na hindi na daw nila yan uulitin. Kasi, alam niyo kung bakit? Eh sabi niya, parang ang aga naman natin pinanalo si BP Sara. Parang ang aga nating pinanalo ang mga Duterte. Kaya nga sabi Partida, hindi pa yan tatakbo ng senator, ha? Kaya nga sabi nung sabi nung boss ko sa Davao eh. Sabi nung boss ko sa Davao. Sabi ni boss. Yan ang malaking pagkakamali nila. Yan ang malaking pagkakamali nila. Binigyan nila yan ng platform para magsalita. Eh kaya nga natanggal eh. Kaya nga yung kanyang gikan sa masa para sa masa, sinuspindi dahil sa kanya eh. Dahil ayaw nilang bigyan ng platform eh. Ito kaya si hearing Boss Disa sa Senate isuspindi din kasi nasunog sila eh. Hindi, itutuloy yan. Pero hindi na siya iimbitahin. Kasi sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, hindi yan naalis hanggat nandito yung mga general niya. Kasi mahal niya mga yan eh. Mahal niya yung polis eh. At speaking of general, isa rin napakalaking parte ho nung mga binunyag ng isa sa mga general doon. Coronel. Si Caraldo ba yan? Grijalde. Ata, si Kernel. Pero yun pa yung isa, before yan, kayong mga anti-Duterte talaga kayo, mantakin mo. Mahiya kayo sa sarili ninyo. Ang dami-dami ninyo mga press conference, apakarami ninyo mga press statements. CHR up to DOJ. Wala naman nagawa yang si Leila de Lima ninyo. Mas marami pa yatang concert sa sa Bilibid. Kaysa sa mga nahanap na ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Kaya talagang dito na-expose lahat ng weaknesses ng mga galit na galit kay PRD Mantakin mo. Si Leila de Lima, dinivote niya na yung kanyang karir sa pangbubuska niya kay PRD. Only to find out, kahit isa, wala pa pala siyang ebidensya. Kahit isa, wala siyang kasong naisampa. Nagpalabas pa sila ng nagpalabas pa sila ng isang kriminal para lang gamitin. Eksakto. Alam mo ba, yung katulad ng sinasabi mo ngayon, yung statement nung koronel, na nag-implicate dito sa dalawang congressman na nag-deny. Naku po, matindi yung kanilang mga mga denials kasi yung yung kanilang denial bukod sa hindi nagtutugma yung kanilang dahilan, kinonfirm nila yung statement ni Coronel. Ni Colonel. Unang konfirmasyon, nag-usap talaga sila in private. Pangalawang konfirmasyon, may dalawang abogado talaga doon. Nako. So, ibig sabihin, totoo talaga yung sinasabi ni Coronel. Kasi yun ang nandoon umikot yung ni statement ni Coronel na tindira siya sa isang kwarto, may kasamang dalawang abogado ni Garma, tinatanong niya kung ano ba to, para saan ba to. Hindi alam, pumasok yung dalawa, inalok na sa kanya. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!